Hello everyone, so this is the continuation of our example problem, and for this problem, find the normal stress in the material. So we have here a material with an equal dimension. So sabihin na lang natin it's like an H shape na sabihin na lang natin na it's like concrete or parang hollow blocks style, ganon. Assume na lang natin. So, ang pinapahanap niya is normal stress. So, ano nga ba ulit yung normal stress? 'Di ba? Si normal stress is sinisimbolize or nire-represent ng symbol na sigma. And what is the formula for normal stress? It's force over area. Okay. So, ngayon, identify natin kung ano yung mga given na available sa ating problem. So, do we have already the value of force? Yes, meron na tayong value ng force. Yun yung nag-act sa centroidal or doon sa pinaka gitna nung material. So, ang force natin is 600 kilonewton. Naalala nyo pa ba ulit kung paano i-convert ang kilonewton to newton? Okay, so isulat ulit natin. So, si 1 kilonewton is equivalent niya is 1,000 newton. So, this force, 600 kilonewton, will be equivalent to 600,000 newton. Kasi multiply nyo lang naman siya ng 1,000 newton. Okay. So, sa area, meron ba tayong area? Wala pa tayong kabuoang area, pero meron tayong dimension. Okay, mga dimension tayo. So, pwede naman na natin siyang i-compute using yung mga dimension na available sa problem. So, let's just total this dimension. So, 150 times 4, it's 600 mm. Ayan. Ngayon, paano ba natin mako-compute yung dimension yan? So, since mostly naman is, ang dimension is rectangle, and we can consider computing the area first nito. Since ito, same lang naman siya dito, so, sabihin na natin, figure. Ito yung figure 1. Tapos, ito yung pangalawang figure. Ayan. Next na gagawin natin is, try na nating isolve yung area ng mga hinati-hati nating parts. So, unahin muna natin yung first shape. Meron tayong dimension na 600, this one, kabuuan, 600, sulat natin, times, di ba pag rectangle, ano ang area ng rectangle? It's just length times width. So, ano yung width nito? It's only 50 mm. Ayan. Okay na ba yan? No, hindi pa. I-multiply natin yan ngayon sa dalawa. Kasi dalawa yung figure na magka-same dimension. Tama? Okay. Ngayon, add natin yung pangalawang figure. Ano ang area nitong figure na to? So, i-check natin. Ang dimension nito is this one, 200 by dito, 300. So, ilagay natin 300 mm times 200 mm. May 2 pa ba dito? Wala na. Kasi iisa lang naman yung may ganong dimension. So, compute natin yung total area. It will be 600 times 50 times 2 plus 300 times 200. 120,000 mm squared. Ayan. Ngayon, kompleto na ba tayo ng value or ng given?
Yes, kompleto na tayo. Highlight lang natin to. Tapos, ito. Ayan. So, since available na lahat ng value, we will be substitute na yung mga value sa ating formula. So, stress is equals to, ano yung value ng force? It's 600,000 Newton over yung value ng area, which is 120,000 mm squared. Ano ang magiging value ng ating normal stress? It will be 600,000 over 120,000. Therefore, ang kinalabasan natin is 5 Newton per mm squared. Again, ano ang equivalent ng Newton over mm squared? It's megapascal. Ayan. So, eto na yung hinahanap natin na normal stress para sa problem na ito. So, I hope naintindihan nyo, ganun lang kasimple. Again, yung paggamit natin ng formula na stress is equals to force over area. Huwag nyo lang kakalimutan na i-convert lahat ng mga units para tuloy-tuloy and hindi tayo magkaroon ng problem sa computation. So, if ever you have questions or concerns, please do message me in my Facebook account or you can message our GC or leave a comment in our GCR. Ayun lang. Thank you and have a good day.